Pakinggan natin ang pagbasa mula sa aklat ng Isayas, ika-7 kabanata, talata 14. Dahil diyan, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda, masdan mo, nagbubuntis ang isang babae, magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Ama, salamat po kay Jesus na isinilang upang iligtas kami. Sa kanyang pangalan, may kapatawaran at bagong simula. Sa panahong ito ng Pasko, tulungan mo kaming bitawan ang bigat ng nakaraan at yakapin ang pag-asang dulot niya. Naway mamuhay kami. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa aklat ng Galasya, ika-4 na kabanata, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ginawa niya ito upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Ama, salamat po dahil kumikilos ka sa tamang panahon. Sa pagsilang ni Jesus, ipinakita mo na ang iyong plano ay perpekto. Kapag kami ay naghihintay o nawawala ng pag-asa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong oras. Naway maging mapagpasalamat kami sa bawat yugto ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa aklat ng Mateo, unang kabanata, talata 18 hanggang 23. Naganap ang kapanganakan ni Hesukristo sa ganitong kapamaraanan. Si Maria na kanyang ina ay naipagkasundong maikasal kay Jose. Ngunit bago pa man sila magsama, na lamang nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na asawa niya ay isang matuwid na tao, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria sa mga tao. Kaya palihim niyang tinapos ang kasunduan niyang magpakasal sa kanya. Habang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang kanyang pinagbubuntis ay sa banal na espiritu. Isisilang niya ang isang anak na lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa mga kasalanan nila." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, "Masdan ito, magdadalang tao ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin nilang Emmanuel, na nangangahulugang, kasama natin ang Diyos." Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa mabuting balita ng kaligtasan. Tulad ng mga pastol, tinatawag mo rin kaming magalak sa pagsilang ni Jesus. Kahit sa gitna ng aming mga alalahanin, paalalahanan mo kami na may dahilan upang magalak, sapagkat dumating ang aming tagapagligtas. Naway ang kagalakang ito ay aming may bahagi sa aming pamilya at kapwa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa aklat ng Lukas, ika-2 kabanata, talata 10 hanggang 12. Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Huwag kayong matakot, sapagkat ako ay may dala sa inyong mabuting balita na magbibigay ng lubos na kagalakan sa lahat ng tao.
Ngayong araw, isang tagapagligtas ang ipinanganak para sa inyo sa lungsod ni David. Siya si Kristo ang Panginoon. Ito ang palatandaan na maibibigay sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng piraso ng tela na nakahiga sa isang sabsaban. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Ama, salamat po sa dakilang regalo na iyong anak. Sa kanyang pagsilang, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa mundo. Sa gitna ng ingay at abala ng panahong ito, tulungan mo kaming alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko, ang iyong presensya sa aming buhay. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan, pag-asa, at pasasalamat habang ipinagdiriwang namin ang pagsilang ng aming tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa Aklat ng Juan, unang kabanata, talata 14. Ngayon ang salita ay naging laman at namuhay na kasama namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang katulad ng nasa nag-iisang natatanging katauhan na naparito mula sa Ama, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa pangakong ikaw ay kasama namin. Sa pagsilang ni Jesus, natupad ang iyong salita. Sa pamamagitan ng Pasko, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Naway ang presensya mo ang maging lakas at sandigan namin araw-araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Pakinggan natin ang pagbasa mula sa Aklat ng Isayas, 9 na kabanata, talata 6. Dahil para sa atin, isang sanggol ang isinilang, isang anak na lalaki ang binibigay, at ang kapamahalaan ay nasa kanyang balikat, at ang pangalang itatawag sa kanya ay kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po dahil pinili mong manahan kasama namin. Sa pagsilang ni Jesus, ipinakita mo na hindi ka malayo o hiwalay sa aming buhay. Tulungan mo kaming maranasan ang iyong presensya sa aming tahanan, trabaho, at relasyon. Naway makita namin ang iyong liwanag sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen.